Engineer Esteva, first and foremost po, bilang isang engineer, ano po ba ang pangunahin ninyong trabaho pagdating po sa structure ng isang gusali? Ano po ang kinaiba ng inyong trabaho sa trabaho ng architect? Go ahead po, engineer. Thank you po, Attorney Dot. Mainly, ang focus po ng mga structural engineers is on the structural stability ng buildings natin. Kumbaga po sa katawan ng tao, ito po yung buto, pinakang main frame na nagre-resist mainly sa mga earthquakes, pati sa mga typhoons. And then ang trabaho naman po ng architect is more on the beautification. Ang structural engineers po, ang focus is on the strength, attorney. Engineer, ano po ang naging unang obserbasyon nyo tungkol doon sa insidente diyan sa Tomas Morato base sa mga paunang ulat po? Looking at the videos po, nakikita natin, may kakapalan yung plaster talaga, Ma'am Annie. At it is very unusual for the standard ng thickness ng plastering natin, which is we are being allowed only up to 25 millimeters by the standard. Ulit nyo po, ang sabi nyo, yung plaster is ano po? Yung Makapal po siya. Okay. Makapal. Opo. And then? That being said, dapat kung talagang aabot sa ganung kakapal, dapat meron pong may extra modification and strengthening na ginawa po dapat ang contractor, kung sino man pong subcon doon. It could be the bonding agent before plasteran. Let's say, katulad po nung nandun sa video, wall surface po siya. Actually, nakita naman natin, meron silang roughen surface, medyo ni-rough nila yung surface, nakita natin upon the bonding na nung plaster. Pero that being said, dapat may in-applyan din sila na bonding agent or mesh wire that will add strength on the plaster itself. Okay. Attorney Dot, before your question, I'd like to ask you again, follow-up question. May sukat kayo doon? Kung ano yung thick? Yes po, may standard po dapat yun. Naku, Maximum of 25 millimeters po, 1 inch. Naku po, Attorney Dot, kung ipapagawa mo lang itong mga plastering na ito, doon sa mga tabi-tabi, you will be in trouble. Kasi may sukat pala ito, Oh, may sukat ito. Attorney Dot, dito na tayo nagkakaroon ng idea, mga kasambahay, doon sa paggawa ng mga structure, mga buildings na yan. O sige, as we go on with your interview, Attorney Dot, go ahead sa iba pong mga katanungan. Yes. Yes, Miss Annie. So, para lang po sa mga nanonood po sa atin na hindi po nakakaalam. Ang nangyari po dyan, naglalakad po yung mga bata, pagkatapos nahuhuli yung dalawa, nauuna yung isa, ang nabagsakan po talaga ng malaki at saka malakas ay yung dalawang bata na nasa likod. So, nakikita po natin dun sa picture or sa video na meron pong nakakabit din po na parang antena. Later on, I will ask you about that. But, ito po yung susunod na tanong. Kapag meron pong ganitong accident, ano po ba ang standard na process po ng investigation para po matukoy ang cause po nito? Kasi we all know that an investigation is going on. But coming from the point of view of an engineer, what steps must be taken? Sige po, engineer. Yes po, attorney. Dito po pumapasok yung proper methodology. Kasi I will assume na yung pong antenna is not intended originally to be mounted on the wall. Kumbaga added lang po siya. That supposedly being discussed to the owner, yung dalawa pong antenna na nakikita natin na yan, I would assume na talagang hindi yan original na nakadesign na ikabit dyan. That is being post-installed, meaning after ng construction na ng building several years, sa kanila ikinabit. That is being allowed provided na mayroon po tayong proper methodology, and I would suspect na nagkaroon siguro po ng vibration during the drilling, during the connection of those bolts. I would assume, pero nakita natin talagang bolts po siya, tatlo on the both sides, and then that being triggered, maybe actually it will take again a forensic in-depth analysis, but I would suspect na yung pong pag-drill ng mga bolts na yan added and amplify yung pong vibration doon sa pag-weaken ng kapit noong palitada doon sa wall or beam. I would say curved beam po ito.
Miss Annie, balikan po natin yung main question, which is kapag may ganito pong accident, ano po ang standard na process ng inspection para po matukoy ang cause po? Yes po, attorney, kagaya po nung na-mention ko kanina, meron po tayong tinatawag na forensic engineering. It should be a third party who is specialized for the investigation and who's at fault on every failure. It could be a structural failure or architectural failure or of where ito pong itong case natin na ito, specific case natin will fall into. Architectural failure po ito, hindi naman siya structural. When we say structural failure, mga cracks na po ito ng poste or beams or settlement ng foundations and then mga vibration ng mga slabs. Pero ito po mga superficial cracks, but again, we should not be belittling ito pong ganitong issue kasi nga po ang laki ng epekto doon sa mga apektadong dumadaan, general public. And I will say after po nito na I would assume again ang ginagawa na po ngayon na precautionary ng building owner or property manager, meron na po silang safety canopy dyan sa baba kasi baka masundan pa po ito, wag naman sana. Okay. Attorney Dot, ang ganda ng binabanggit niya dahil lalabas pala, attorney, na itong insidente nito, this is an architectural failure and this is not an structural failure. Now, kung dadaan dito sa forensic engineer who will conduct the investigation, sandali lang, establish muna natin, I think wala masyadong naririnig si engineer. Kung forensic engineer ang magagawa ng inspection, ibig sabihin malalaman kung ano talaga ang nangyari dito sa problemang ito. Now, apart from the investigation ng forensic engineer, paano papasok doon sa investigation yung building official? Because I understand, Attorney Dot, mayroon din role ang building official which is under the LGU. Pwede rin po bang pumasok doon just to find out kung ano talaga ang problema? Is it really the architectural failure talaga yan o saan ang naging problema? Pero kitang-kita naman, base doon sa explanation nyo po, na architectural problem po ito. Yes po. So, ibig sabihin, when you talk about architectural problem, sino yung pwedeng managot nito? Yung building owner o yung third party kung sakasakali na may kinuha ng third party yung building, yung condominium owner? Sino yung liable dito? I would say upon the result of forensic expert yung report po nila, most likely hindi po maiisantabi yung pong responsibility definitely ng owner. Kasi po Kahit anong mangyari, opo, siya pa rin ang liable siya, doon. may-ari. Okay. What about the building official? What is the role of the building official? Di ba mayroon tayong mga ginagawang mga inspection annually? Yes po, opo. Pwede rin ba silang kakausapin o mag-investigate? Bakit ito hindi dapat mangyari? Nangyari ito, na-visit nyo ba ito? Kung na-visit nyo ito, dapat you can make some recommendations. I do not know kung tama yung aking sinabi po. Apo, tama po yun, yung annual inspection at saka yung pag-check noong standard kung nafa-follow yearly. Kasi hindi rin po natin alam, several years upon construction ng building, meron pong ibang modification na nangyari. So nandyan po ang ating building officials to check kung safe pa ba yung structure. Or meron din pong case kasi na nadadagdagan ng floors. Common ito, nadadagdagan ng palapag yung... Sa mga Pilipino, Yes common po yun. Opo. Okay. So yun po, actually malaking help at assistance on the side ng owner yung Office of the Building Official, they can recommend a third party. Okay. Kasi sila po yung expert. Attorney Dot, ibabalik ko sa iyo si Engineer Esteva para sa mga dagdag niyong katanungan. Attorney Dot, please. Thank you. Okay. Okay, Miss Annie, ifa-follow up ko lang yung tanong mo kanina. With regard to the liabilities, no? So, first, I think you asked already, ano ba ang liability or liable ba yung owner na building? Okay, that's one angle. And then, the developer po ba ay liable din? Pangatlo, yung po bang nagkabit ng antenna ay meron din pong liability? Pang-apat, yun po bang dapat na mag-maintain kung saan ikinabit yung antenna? Kasi apparently meron pong iba pong kinuha yung provider po nung antenna.
na siya po ang dapat na tumitingin po doon. Ano po ang masasabi po ninyo doon? Lahat po ng party na na-mention nyo, actually dapat mag-perform sila at mag-contribute sila doon po sa during investigation na ikakandak po. Supposedly, dapat mabilisan na po yan. And then, sinabi ko nga, dapat meron na ring nilagay na safety canopy po diyan sa baba para hindi natin maiwasan or wag naman sana, di ba, magkaroon pa po ng succeeding na pagbagsak po ng mga plaster jump po sa ibang floors natin. Okay. Attorney Don, you made mention of that. Baka mawala kasi sa isip ko. Naisip ko lang po, when it comes to building safety, ano yung most important aspect to consider para ma-ensure natin yung safety ng isang building? At walang maapektuhan katulad nito. Ano yung pinaka-importanting ma-consider natin? Yan pong protection definitely, Ma'am Ani, ng general public, lalo yung dumadaan sa ilalim natin. Dapat yung makikita natin, common ito sa Makati development na projects dyan, yung common na safety canopy doon sa dinadaanan ng mga vehicle natin, and then yung mga pedestrian, may canopy po talaga yan. Are you referring to the safety net? Yes po. The net? Yes po. Okay, Yes Attorney Dot, you noticed yan, di ba pagka may ginagawang building, may net yan, nilalagyan nila ng net yung Yes po. buong building, okay? But if it is under construction, but this was constructed already, na-build na siya. So, mayroon kasi mga nagsasabi na Attorney Dot, dapat marunong mag-identify kung ano yung mga risk na hazards doon sa paligid mo at regularly na-visit talaga yan. And there is a safety officer na nagkakandak ng inspection para nagre-report yun. Tama po ba yan? How important is the safety officer sa isang building? Napaka-importante po, kaya safety first nga ang ating slogan lagi. Commonly, kaya natin i-sacrifice yung quality is comparison to safety. Talagang safety ang number one natin. Okay. So yung safety officer po dapat hindi nawawala sa isang building administrator. Okay, Part po siya ng team noon. so ibig sabihin, kung isang building walang safety officer, you are violating the law. Opo. Okay, Attorney Dot, ibabalik ko sa inyo. Ayan. Okay. Go ahead, Attorney Alam mo, Dot. Miss Annie, Yeah. yes, that's a very good point, no? Na sinabi mo na meron pala kailangan na safety officer ang isang developed na condominium, dapat nilagyan pala nila kasi wala po akong narinig na safety officer sa dalawang investigation hearings na po na inattendan ko. Hindi ko po narinig yon. And siguro just for the information of everyone, everybody's asking, nagpakita na ba yung owner ng building? Hindi pa po. Nagpakita na po ba yung developer? Hindi pa po. Although in fairness to the Association of Homeowners, no, yung Homeowners Association of that condominium, nag-attend naman sila. In fact, meron na po silang naibigay ng contribution kahit papano. Miss Annie, marami po sa atin na nagtatanong din kung ano ba dapat ang ginawa dito sa building owner because apparently, engineer, meron na pala pong 2 complaints about falling debris even before this happened. Last year po, meron na daw nag-file ng complaint sa barangay at sinabi na may nahulog na debris dun sa kanilang restaurant or coffee shop. And then this year, gano'n na naman ang nangyari, may nahulog na debris sa kanilang kitchen. And yet, ang kwento po syempre hindi po natin pa naririnig yung side po ng owner ng building dahil hindi nga sila nag-a-attend. Ang ginawa lang daw po ay nag-settle lang, binayaran lang yung damage. What should the building owner have done knowing na meron na pong debris na nahuhulog na pala since last year? Kasi kung meron po siyang ginawa, hindi po siguro nangyari po itong very tragic accident na to. Engineer? Apo, attorney, nakuha ko po yung concern nyo. Yan, again, babalik ako doon sa safety canopy issue. Ano po, kasi talagang, hindi ko po alam yan. Ngayon ko lang actually narinig sa inyo na may mga several issues na pala before mangyari itong falling debris na ito. Importante talaga niyang safety canopy. And with that, knowing na may talagang indications na pala before, may mga report na ng ganitong
pagbagsak ng mga plaster na yan, dapat supposedly nirenovate na totally yung ano natin, plaster natin, ano, overall, not on that specific lang. Kung ako po ang mag-a-assess, ano. But again, I'll bring in this to the expert, the third party. I would suggest, ano, forensic expert to investigate further yung detail po nitong mga cause, bakit ganito po yung nangyari. But again, kung ako po yung recommend, yan, nakikita natin ang kapal po talaga ng plaster. Yun. Okay. Sobrang kapal po. So, hindi nag-follow ng sukat. Dapat total renovation na po ito Okay. ang recommendation. Lalo na marami na palang cases ng ano po. But yung binabanggit ni Attorney Dot, kung mayroon kang safety officer, magre-report yun. So, Yes po. mapaprevent mo yung accident. It could be possible. Definitely po. Okay. Lagi So, na sa report dapat po 'yon. Lalo na bawat incident actually kahit minor lang, may kasama po lagi yung dapat sa report. okay. So, mga kasambahay, nakakalungkot ito kasi I don't know, Attorney Dot, until now, unconscious pa ba yung apo niyo, Attorney? So, Yes, ang dami rin pong nagtatanong, no? Oo, thank you so much for caring po and asking for updates. Yung pong dalawang bata, unconscious pa rin po. Nasa intensive care unit. Yung isang apo ko po kasama po doon kasi kambal po yan. Yung isa, traumatized po siya. Although, yung injuries po niya wala na. Yung pasa nandyan pa rin. It's not good. Because hanggang ngayon, even if you talk to them, hindi pa rin po sila sumasagot. Wala pa pong reaction. So, Okay. Miss Annie, nakakalungkot talaga. Kasi nakita na nga natin, as sinabi na nga natin kanina, meron na palang mga complaints. Sana hindi po nangyari ito. But engineer, if you were a part of the investigating committee, because in fairness po to Mayor Joy Belmonte, kaagad-agad nagtayo po siya ng task force to investigate this incident. If you are a part of that, or if you are a consultant, what would you tell them po? Step by step. Go ahead po, engineer. Andyan po again yung safety prevention natin. Dapat kung ganito na po ang level, i-evacuate po muna natin at imbestigahan ng mabilisan kung saan talaga yung pinanggagalingan. But obviously, sa exterior po ito dapat total renovation po ito. Ang ginawa dapat ng building owner, i-notify yung mga occupants or kung sino po kung business owners po ito, or hindi ko po alam kung condo siya, no, actually, or meron po mga business establishment. It's a But again, condominium. nag-notify po sana sila na talagang total renovation po muna sa exterior. Sa exterior po. Okay. Okay, engineer, going back to my question. Yes, Attorney. Miss Sige, Annie, go ahead tapusin po, ko lang. Attorney. Okay, opo. Kung kayo po ay kasama sa nag-i-investigate po, yung investigating team, ano po yung mga angle na titingnan po ninyo para malaman po kung ano po ba ang reason kung bakit nangyari po itong grabeng accident na to? Go ahead po. Firstly, attorney, I will call the attention of the contractor. Kasi it's more, nakikita ko Okay. dito yung poor methodology noong pagplaster. Dapat po kahit kumapal ng gano'n, Okay. katulad nga nung sinasabi ko po kanina, may extra strength na requirement na dapat in-implement yung pong contractor. Kung ganun po kapal, meron naman pong paraan actually para to sustain kung talagang ang requirement na talaga para mahabol po yung finishing, kung ganun po talaga yung level ng surface. It could be a mesh wire. Dapat meron ding malakas na bonding agent. Special agent po ito, liquid normally, na ina-apply before yung application po ng pinakang palitada doon. So hindi po ito kakayanin ng talagang inihagis lang nung mason yung palitada natin ng ganung kakapal. Bibitaw at bibitaw po ito. So, Attorney Dot, parang it requires, an expert. Opo, dapat na-trade Hindi test pwede. talaga dapat. And then Okay. supervise po ng engineer talaga na expert po sa ganitong klase ng pag-apply ng plaster. Okay. Nang dahil sa nangyari, magre-recommend pa ba? Nakikita natin yung risk sa plaster. Habang tumatagal, nagiging matanda na yung building. Parang nakakatakot ito. Lalong-lalo na, sabi nyo nga po, mayroon isang, iyon, hindi naman pwedeng i-mount doon sa lugar na yon. Pero parang napilitan.
I don't know, tama yung pagkaunawa ko sa inyo at hindi pa na-supervise ng gusto, di ba po? Kasi base sa explanation nyo, kailangan ng supervision. Yes po. Habang ini-install mo ito. Parang, is it safe na maglagay ka ng mga plaster? Actually, common naman po talaga yung plastering kung talagang hahabulin po yung pinakang smooth surface. Ginagawa naman po talaga yan. Kaya lang, ang case po na ito is very special case na talagang kumapal po yung plaster eh. Okay. So the Kumapal po problem, yung hindi plaster. Merong sumunod sa sukat. Ayan, sa proper specification. precaution, yes. Ayan. Okay. Thank you. Attorney Dot, habol okay, ka Miss pa. Annie, follow up ako. Yes. So ang sabi po ni engineer, pagkasama po siya doon sa investigative committee, unang-una hahanapin po niya yung contractor, tapos tatanungin po niya bakit ganun, etc. Sino pa po? Ano po ang step 2 po ninyo? I would call the attention of the antenna subcontractor who mounted the 2 antennas kung ano po ba yung methodology talagang ginawa nila doon. Again, but ang challenge dito po, attorney, actually is kung napakatagal na nito, kung ma-found ba natin talaga sila yung liable is yung the insurance eh. Kung insured pa ba ito. Kung covered pa ba ng warranty period. But this will be a big issue pa sa kanila kasi talagang dapat sinuportahan nila yung methodology na pinresent nila sa owner. Kung sinabi nilang ganito yung proper na gagawin namin, dapat na-implement yun. May mga photos that time kung paano nila talaga ginawa. Napaka-importante po ng progress photos during construction. Eh. Kung paano talaga nila binaon yung bolts, yung lalim po nun, yung diameter, yung proper na pag-seal dapat po nila. Tapos yung protection sa rust surface. Yeah. So at this point, Attorney Dot, limited lang yung time natin pero napakaganda nitong ating pinag-uusapan. It's about building safety. Maybe we should have a part 2 siguro, part 2, no? Yeah. Kulang. And of Oo, course, oo. yeah, Attorney Yes. Dot, napaka-importante pag pinag-usapan natin yung building safety dahil unang-una, mayroon pa tayong mga, last time, we invited BP Noli para talakayin naman niya yung issue ng electrical safety. Maybe one of these days we will discuss that dahil napakarami mga kababayan natin na nalulubog sa baha and that's very important. At this point, dito sa pinag-usapan natin na aksidente, baka mayroon po kayong mga announcements na mga reminders na pwede nyo i-share dito sa ating mga kababayan. Especially itong association po ng structural engineers ng ating bansa at ganun din yung mga architects na kasamahan nyo rin po para at least matuto, magkaroon ng ma-educate yung ating mga kababayan and at the same time, ma-avoid yung mga accidents na maaari pang mangyari at maiwasan natin yung katulad na nangyari dito sa dalawang apo ni Attorney Dot. Opo, ang Association of Structural Engineers po actually is mayroong regular training seminar when it comes to lalo na pagdating sa preparation natin yan, sinasabi nilang big one, ano po. Related pa rin ito somehow kasi yung pong vibrate ng ating ground surface, may effect po yun definitely doon sa building natin. So it could weaken po yung plaster na even not related directly to the structural components ng building, like columns, yung beams natin, yung foundation settlement, etc. Heavily affected din po yung mga naka-attach dito like cladding, yung mga ceiling po natin, yan mga architectural po yan. And of course, the plastering, ito po yung case natin ngayon. So meron po tayong sinasagawang regular training. I could help po doon sa mga links, doon sa mga related rito sa basta ma-prevent po natin yung ganitong pangyayari. Of course, talagang hindi maiiwasan but it should be a call for us, not only on the structural engineers, even the architect. Of course, this is related to architectural issue. Dapat po ma-enhance and intensify yung ating knowledge pagdating po dito sa mga construction standard and design standard. Ano po talaga yung proper thickness pagdating sa plastering and kung ma-maximize ba natin or ma-exceed ba natin yung maximum, ano yung extra precautionary na gagawin. That's very important. Attorney Dot, kita mo, sa sukat lang, Yes. nagkakaroon Yes. tayo ng problema. Yes. Ibig sabihin, nasa-sacrifice natin yung buhay ng isang tao kung hindi natin susundin ito. Yes. Attorney, Yes. would you like to say something Miss also? Annie. And then we don't have time, Attorney. Oo. I know, kulang na kulang. Anyway, let's have a part 2. Engineer, dun po sa sinasabi niyo kanina na yung pag-drill, sa pagkabit po nung antenna, sabi po niyo pwede pong magkaroon po ng effect yun. Totoo po, because in this situation, this incident, dun daw po sa part na meron po nung antenna, may mga crack. Obviously,
dahil po dun sa ginawa nga po na pag-drill. Dahil dun naman daw po sa labas ng mga iba nilang mga floors, wala pong ganon. Diba? Very clear na meron po talagang relation dun sa kinabit na antena, engineer. And I would expect na talagang pinatawag na po sila ng building administrator, lahat po ng involved na party, the general contractor and whoever the contractor for this mounting of antenna is. Okay. Attorney Dot, nalungkot kami doon sa nangyari sa inyo po at naway gabayan po Yes. kayo ng Diyos. At again, Attorney, I Yes, would Miss like to Anne. announce this sa susunod na mga araw, Miss Lynn, yung ating EP. We will be discussing also si Attorney Dot. Gusto niya ng another set of interview dito kay Engineer Marlon. At this point, Attorney Dot, pasalamatan na natin si Engineer Marlon Esteva. Thank you so much po. Yes. Yes, Miss Annie, napakalaking bagay po na narinig po natin lahat ng sinabi po ni Engineer Marlon Esteva. Siya po ay isang regular member po ng Association of Structural Engineers of the Philippines or ASEP. We really appreciate your presence this afternoon and everything that you shared with us, and we hope to have you back very, very soon po. Thank you po, Engineer. If you liked or learned from this video, please click subscribe.